Naglabas ng bagong polisiya ang Bangko Sentral para tiyaking mas matutugunan ng mga bangko ang mga kliyente nito sa mga reklamong tulad ng ATM at credit card fraud. Tulad na lamang na isang lalaking bigla na lang nagkaroon ng daan-daang bilyong piso sa kanyang bank account. Balita natin ni John Consulta. Nasa 30,000 piso raw ang na-withdraw ng mga miyembro ng sindikato sa savings account ng anak ni Claire de la Fuente. Pero palaisipan kung paano nakuha ang pera. Ngayong hindi naman nawala at ginagamit ang ATM card. Idinalog ito kamakailan ni de la Fuente sa NBI. Sabi ko, mga anak, naku, mag-ingat kayo sa ATM nyo. Baka kayo ma-scam, ganyan, makopya yung ATM nyo. Huwag kayo basta-basta nag-withdraw sa labas. Nagkatotoo. Hindi siya nawawala. Nasa yung possession, yung pala may ibang gumagamit eh. Pero kung nawala ng pera ang anak ni de la Fuente, naging one-day billionaire naman ang musician na si Jupiter. Halos mawala raw siya sa ulirat nang makitang halos 400 bilyong piso ang balance ng kanyang account. Agad daw niya inireport sa bangko ang natuklasan, pero ang kanya raw ikinadismaya. Hinihintay ko yung tawag from the bank, pero walang call. So chinek ko online, wala na doon. Pero pinalitan nila ng withdrawal amount na hindi ko withdraw nung araw na yon. Same day. Sabi ng NBI Cybercrime Division, kapansin-pansin ang pagtaas ng insidente ng ATM card fraud at credit card scam. Ang modus ng sindikato, gumagamit ng mga skimming device. Nandun pa rin yung mga dating mga modus nila on how they get yung mga account. But ang napapansin natin later, nung mga nakarang araw is, ang mga more of yung mga nabibiktima are yung gumamit ng mga cards nila to pay online. Para labanan ng ATM at credit card frauds, inaprubahan ng Monetary Board ng BSP ang Financial Consumer Protection Framework. Pinapalakas daw nito ang proteksyon ng mga kliyente ng bangko tulad ng pagtitiyak ng privacy ng impormasyong ibinigay ng kliyente at pagtatayo ng epektibong helpdesk sa lahat ng mga bangko para tumugon sa mga reklamo. Dapat, ang problema, doon pa lang sa bangko, meron siyang helpdesk, maayos na yun doon. Hindi na dapat yan, ideally, umabot pa sa BSP o kung saan, o worse, sa korte. Pwede kaming magpataw ng penalty, pwede kaming mag-issue ng reprimand doon sa taong dapat na mag-ayos niyan. Pwede rin naming ipatigil yung serbisyo, halimbawa na nagiging sanhi nung problema. Sakop din ng framework ang iba pang BSP-supervised financial institutions tulad ng mga remittance centers at pawn shops. John Consulta, GMA News.